Hallelujah. Yes, we can take our seats. Good afternoon po. Wow. Are you good? Naalala ko habang kinakanta yung Behold. Ewan ko kung naalala nyo yung ating guest minister last year. Kasi yung ating What's Word last year ay Behold. Di ba nung ginawa ni Lord si Adan, imagine nyo, unang mulat ng mata ni Adan, nakita niya agad si Lord. Di ba? Kasi sabi ng Bible, hiningahan tayo ng Diyos ng breath of life. So could you imagine the very first person that Adam behold was God. So ganoon din po tayo. So every time we are worshiping Him, every time we are privileged to honor and worship Him, don't you know guys that we are beholding Him? Hindi man natin siya nakikita physically, pero spiritually, we are seeing Him. Okay po, bago tayo, alam ko excited kayo kasi meron tayong guest minister today. Let us first appreciate yung mga tatay sa bahay na ito. Sino po yung mga tatay dito? Tayo po kayo. Tayo, mga tatay, tayo po kayo. I-appreciate po namin kayo. Wow! Lalapitan kayo ng mga usher. We appreciate you po. Wow, thank you. Mga tatay. So, remain standing. We're gonna speak a small blessing to you. I believe God na meron siyang purpose sa inyo. Okay? Father, we thank you for these anointed fathers of the house, Lord. Thank you that they are loved. They are not forgotten. You know, God, the labor, the hardship, oh God, or the challenges that they are facing in day-to-day lives. God, we speak your mercy. We speak your grace, God, be upon them, Lord, as they lead their families. In Jesus' name, amen. Amen. You can take your seats. Thank you po. Walang maglalaba ngayon ha, mga tatay. Day off natin. Baka po may mga bisita tayo ngayon. Meron po ba tayong first time visitor? Meron po ba? Ayun, meron! Wow, welcome! Welcome to New Life. Welcome to New Life. Welcome to New Life. How about second timer? Do we have second timer? Meron din second timer! Wow! How about third timer? May third timer tayo? Fourth timer? Many timer? Welcome to your house. Sige po, antay lang tayo na mag-settle down yung mga nasa likod. Sige po, upo kayo. Wala na bang upuan? Sa sahig ho, maluwag yung sahig. Ito, may mga bakanti pa ho dito. Okay. Ang ating pong guest minister ay isa pong simpleng tao. Siyempre, pogi. Hindi naman tayo mag-invite ng hindi pogi. Number one criteria yan. Pagka hindi pogi, di namin iniimbita kasi mga pogi ang tao sa Taguig. So, yung ating pong minister, he's a very simple man. Down to earth po siya. Matagal na kami magkaibigan ni Pastor Herbie pero di ako nagsasawang makipag-usap sa kanya. Ang dami ko pong natututunan sa kanya, mga practical things, yung mga real life scenarios ba. And by the way guys, sinabi ko sa inyo dati na siya ay gangster leader. Gangster leader pa. Tinanong ko kung nakapatay ba siya. Sinabi niya kanina umaga madami siyang napatay. Mga ipis, mga daga. At knowingly guys, hindi lang po siya kilala sa Tondo. By the way, maliit lang ho yung kanilang church sa Tondo. 3,000 plus lang ho sila. Liit, no? So, kasama po niya kanyang magandang may bahay at yung kanilang bodyguard na isang gangster. So, and by the way, si Pastor Herbie, nakakatuwa po, no? Hindi lang po siya kilala sa Tondo, sa New Life family. Nakapunta na po siya sa 27 na mga bansa. Haliit, no? Pambira. Ako, bahay nga, di makalabas eh. He has been to 27 nations at kilalang kilala po siya. Ako di ako nagkakamali. In na into sa Germany, sa Europe po. Ay, nung dumalaw siya, na-headline yan. Dahil hindi may ginawa. Na-headline po siya kasi meron siyang magandang testimony sa mga simbahan, sa mga believers po sa Europe nung siya po yung bumasa, namasyal po doon. Are you okay? Parang hindi ata kayo excited eh.
Kanina pa ho kaming umaga, magkausap, ang dami ko na pong na-receive sa kanila. Guys, hindi po namin ipagkakait yung simpleng tao. Siya po yung head ng ministerial ho sa Tondo. 250 mga pastors po. Pambira, no? 200 mga pastors. Bata pa to eh. Ewan ko kung nag-30 na to. So, batang-bata pa. Guys, let us... hindi kita binubola, Pastor. Let us all welcome, ladies and gentlemen, our guest for today, Pastor Herbie and Pastora Charlita Castillo from New Life Tondo. Do. Ayaw nga pala, bago sila tumayo, may video ho sila. Tondo. Sabi ng iba, magulo. Sabi nila, nakakatakot. Riot, marumi, mahirap ang buhay. Kawawa ang mga tao. Sabi nila, walang pag-asa. Walang magandang mangyayari kapag sa Tondo ka lumaki. Squatter at mabaho. Sugal, bisyo, lahat ng manluloko. Huwag sa Tondo, sabi ng driver, ayokong pumunta dyan. Marami daw kawatan at mga patayan. Tondo, ano ang tingin at sabi sa iyo ng mundo? Pero ako, anong masasabi ko? Sa Tondo pinanganak, sa Tondo lumaki, at sa Tondo hanggang ngayon ay nananatili. Ito ang sabi ng salita ng Diyos sa aking Panginoon. At ito rin ang sabi niya sa akin. The Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to be hope for the poor, healing for the brokenhearted, and new eyes for the blind, and to preach to prisoners. You are set free. I have come to share the message of Jubilee, for the time of God's great acceptance has begun. Sige po, palakpakan natin si Lord ng mas malakas na palakpak. Come on! Hallelujah! Thank you, Jesus. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabihin nyo nga sa katabi mo, maganda ka pa sa hapon. O gwapo ka sa hapon na ito. Ayan. We're so grateful and happy po. Salamat po sa opportunity, Pastor Fred and Pastor Julie, my bestie. So, hindi ko na patatagalin. Ikaw na ang bahala, Pastor. God bless you po. I-enlarge natin yung capacity natin to receive from the Lord. Amen? Amen. One more time, palakpakan natin si Lord. Alam nyo, yung mga ganitong setup, gustong-gusto ko yung ganito, Pastor. Yung mga ganitong setup because, I love really the gospel to be preached. Hindi ko na alam kung saan-saang pang lugar. Nag-preach po ako sa LRT, sa tren, sa loob ng jeep, sa eroplano na umaandar, sa ere, and into different parts, places of the world. So you can name it. Minsan, ang kausap ko ho, mga multi-millionaire na mga people. Pero at the same time, kausap ko ho, yung poorest of the poor na mga tao. Pero na-realize ko, wala namang pagkakaiba actually yung kalagayan ng tao. Minsan, may mga bagay na dadating sa buhay natin na mahihiya tayo. Pagka hindi maganda ang boses nyo, minsan nakakahiya talagang kumanta. Pero hindi sa Panginoon. Sa Kanya, okay lang, mahalaga yung puso eh. Kahit sintonado tayo. Pagka dalawang parehas kaliwa yung paa nyo, nakakahiyang sumayaw. Okay lang yon. Kasi hindi naman talaga tayo magaling sumayaw minsan.
So okay lang minsan mahiyang kumanta, mahiyang sumayaw, minsan okay lang minsan mahiya tayo na manghingi pag makikikain ka. Marami tayong pwedeng ikahiya. Pero may isang bagay po ang hindi nating pwedeng ikahiya. Alam niyo kung ano? Yung sinabi ng Bible o ni Apostle Paul in Romans 1:16, sabi niya, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo. I am not ashamed of the gospel, for it is the power. Yung gospel daw, yung power, hindi worship, hindi prayer. Kasi pwedeng may worship, pero kung di according to the gospel, it's simply genre ng panibagong music lang. Pwedeng prayer, pero kung di according to the gospel, parang mga religious prayer lang din. Kaya ho, yung gospel ang powerful na hindi natin pwedeng ikahiya kasi ako unang-una, dito ho na bago yung buhay ko. Dito dati na talagang hindi ko ho inakala, alam ko na tatlo na yung pupuntahan ko. Sementeryo, kulungan, or ospital. Matik na yan, yan ang direksyon ng buhay ko. Dahil sa dami ho ng mga atraso. Actually, nung una kong tanggapin ng Panginoon, wala akong mapuntahang lugar. Basag, high, sa drugs, been into so much violence. At naisip ko, ano kaya pumunta ako sa mga simbahan? Kasi alam ko sa simbahan, may mga live band, yung parang ganito. Alam ko sa mga born again, merong mga ganyang tugtugan. So yun lang yung nasa isip kong pumasok nung time na yun na gusto kong mag-sound trip. Pero actually, wala akong mapuntahang lugar. Ang daming humahunting sa akin nung mga panahon na yon. Biglang nilagay ni Lord sa isip ko, hindi ko pa alam na si Lord ang naglagay nun. Minsan nakala natin, naisip natin isang bagay, pero actually, the Bible said that the Holy Spirit will remind you or put things into your remembrance. Para maisip mo, para magbigla mong, yung pala, gabay na yon. And so I went into a small place, garahe ho, talyer. Tapos may tugtugan na ganyan. May banda. Narinig ko yung song nung time na yon, ang reason ko lang mag-sound trip at makaiwas sa mga humahunting sa akin na trouble. Pagpunta ko ho doon sa isang garahe na yon, may kanta akong narinig. Ang title ng kanta, Nais Kong Umawit. May portion doon sa lyrics na nakalagay doon, hanggang may himig, hanggat may tinig, aawitan at pupurihin ka. Inaisip ko, oo nga no, when was the last time ba na kinantahan ko ang Panginoon? Para bang, baka mamaya last ko na to. Baka mamatay na ako, kundi nga ospital, kulungan, sementeryo. Pero hindi ko man lang nakantahan ng Diyos. Hindi ko man lang nasabi sa Kanya na mahal kita, Panginoon. Hindi ko man lang nasabi yung ganun, wala sa isip ko yun. Yun yung kantang naririnig ko. May part doon na, ang chorus okay lang ba kantahin ko? Kaya lang may bayad to after Sabi puro sa kanta, hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Alam mo, yung sarili ko, nakita ko, umiiyak ako. Hindi ko alam na yung terminong anointing or presence, wala akong alam sa ganon. Pero tinamaan ako nung song. Kinausap ko ngayon si Pastor Philip. Sabi ko, Pastor, alam niyang gangster ako. Alam niyang, pasaway ako dun sa tundo. Sabi ko, Pastor, baka naman pwedeng kantahin uli yung kanta. Ginawa ko pang radyo, nag-request ako. Baka pwedeng kantahin yung kanta. Alam mo, sabi ni Pastor, o sige, balik ka sa linggo. Kaya sa mga second time, katulad ko, nung time na yun, second timer, bumalik ako sa pangalawang beses. Alam nyo, hindi ko narinig yung kanta. Alam mo, sa loob-loob ko, in fact, parang nasabi ko yata kay Pastor Philip, napakasinungaling mong pastor ka, Yung pala sabi niya, hindi. Late ka, kinanta namin sa opening. Late kang dumating. Sabi ko, baka pwedeng kantahin uli, Pastor. Alam mo, sabi niya, bumalik ka uli sa Sunday. Third timer ko na yon. Third timer na. Balik na uli ako sa Sunday. Sige, balik ako. Pagbalik ko ng Sunday, inagahan ko na. Eto na, narinig ko na naman yung song. Nung marinig ko yung song, hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Same effects. Alam niyo, sabi ko kay Pastor Philip, tadtad na ako ng tatunon, adik ako, talagang certified, siraulo talaga. Sabi ko kay Pastor Philip, Pastor, baka pwedeng sumali ako sa banda nyo. Gusto kong tumugtog. Marunong ako tumugtog
Nagbabanda ako no, kaya natugtugan namin no, mga ano, heavy metal actually, underground. Sabi ko, pastor, baka pwede akong tumugtog. Alam mo, sabi ng pastor, sige, pwede. Brinake niya lahat ng rules natin sa church. Pero mo, adik ka pa, kabago-bago mo lang, tutugtog ka, sasali ka sa worship team. Okay tong pastor na to, pinayagan mo ako. Pero hindi kaagad ako pumanik sa stage. Sabi niya, practice muna kayo ng banda. Ayun, practice kami ng banda. Tapos, habang nagpa-practice kami, sabi ko doon sa nagpapaawit, yung worship leader, baka pwedeng yung kanta yung gusto kong practicein, yung kantang gusto ko. Yung hanggat may himig, hanggat may tinig. Ayun na, practice kami. Pagkalipas doon, atin-atin lang ko, alam niyo unang ministry ko ho, hindi kaagad sa banda ako nilagay. Nilagay ako sa projector, yung acetate. Yung pipindutin mo, iilaw na gano'n, nasulat kamay. Eh ginagawa ko para may animation, ginagalaw-galaw ko yung acetate, nahihilo nga yung mga tao eh. Para lang may animation. And I love that time doing it. Nag-enjoy ako. Pagkalipas ng ilang taon, alam nyo, na-in love ako. Yun ang nagpa-stay sa akin sa church. Until pagkalipas ho ng ilang taon, pinakasalan ko ho yung worship leader. So ngayon, nalilito ko, ano ba nagustuhan ko, yung worship leader o yung kanta? Yung iba sa inyo, baka mamaya dito sa church matagpuan yung forever mo. Kung hindi ko napangasawa ho si Charlita, siya yung anak ng pastor nung time na yon. Siya yung worship leader. Kung hindi siya yung napangasawa ko, ewan ko kung nasan ako ngayon. I think the Lord will use everything. Yung iba sa inyo, nandito ngayon sa mall, baka kaya ka lang nandito, trip-trip lang. Yung iba nandito, napilit lang. Yung iba nandito, may pinangakuan, pagkatapos ito, may Gcash ka. O lilibre kita. Whatever the purpose, sabi naman ng Bible, ang sino mang lalapit sa Panginoon sa anumang paraan, hindi niya itataboy. So wala pong problema. Kahit anumang reason why we are here. Pero one thing for sure, in the kingdom, there is no such thing accident or coincidence. Walang aksidente o coincidence. Kaya sa mall, kaya pansin nyo, medyo nilalakasan ko talaga yung boses ko para marinig ng mga tabi-tabi dyan. Dahil ganun ka-powerful ang gospel. Kahit yung mga time na naalala ko, nakaupo ako noon sa aeroplano, pauwi, Cebu Pacific flight. Cebu Pacific flight. Sitting pretty, galing ako sa Palawan noon, nag-speak ako sa Pastors Conference in Palawan. Nung nakaupo ako, naramdaman ko yung Espiritu Santo. Na para bang, hindi parang kalapating bumababa eh. Pero parang pardibling nanunundot. Na pinapatayo ka. Sabi sa akin ng Holy Spirit, anak, ipangaral mo ang aking pagmamahal. Eh nung time na yun, alam niyo, ang service namin kada linggo, 6. Tapos sino nagpipreach lahat nun? Ako. So kumbaga sa preaching pastor, kota na. Pati ba naman sa aeroplano, gusto ni Lord mag-preach? Eh unang-una, bawal yon. Bawal mangaral sa aeroplano, bawal. Hindi naman simbahan yun eh. Bawal. So talagang ayoko. Parang, hindi pwede Lord, bawal. Kaya alam mo yun, sa loob mo, parang masakit ang tiyan mo, hindi mo alam, kailangan mo sumunod o ano. And then finally, sometimes the only way to win the battle is to surrender. Sinuko ko na nga, sige na nga. Una, hindi naman ako papayagan ng piloto. Bawal nga eh. Alam nyo, the moment I stood up, pagtayo ko dun sa aeroplano, sa bangko, bigla akong naisip, again, the Lord put something into your remembrance. Biglang pinaalala sa akin ni Lord, nakapanood nga pala ako sa YouTube. May nag-marriage proposal sa loob ng aeroplano. Cebu Pacific din yon. O, kinausap ko ngayon yung flight stewardess. Alam niyo, Cebu Pacific flight, may portion sila doon na nagpapagames. Nagpapagames sila. So may mga parang dead time. Pagdating doon, nilapitan ko yung flight stewardess. Sabi ko, ma'am, may napanood ho ako eh. Sa Cebu Pacific flight din yon na merong nag-marriage proposal sa aeroplano. Pwede ba akong mag-propose ng pagmamahal? Pwede po ba? Ay talaga ho? Oo. Sabi ko, kinikilig pa yung flight stewardess. Sige, papaalam lang tayo sandali. Pumasok sa pilot cabin. Alam nyo, iniintay ko lumabas. Alam ko, hindi papayag yan, hindi papayag. Hindi papayag. Pagbukas, paglabas, nakangiti. Oh.
Eh di pumayag. Sabi niya sa akin, Sir, 5 minutes po, 5 minutes. Pwede na yan. Kinuha ko na yung telephone mic. Ladies and gentlemen, this is Herbie Castillo. I'm not your pilot, obviously. Pinanganak po ako sa Tondo. Doon po ako lumaki. Doon po ako nakatira hanggang ngayon. Nakita ko po ang lahat ng klase ng kaimpyernuhan. Lahat ng klase ho ng kalokohan. I'm one of those. Mabilis. Sinabi ko yung testimony ko kung gaano ko kawalang ya. And then, pero isang araw, may dumating na tao sa buhay ko na sabi niya, mahal na mahal niya ako, tatanggapin niya yung nakaraan ko, yung kasalukuyan ko, pati yung future ko. Buong buo niya raw ako tatanggapin. And to prove that, handa siyang mamatay para sa akin. Wag, ganun talaga ako kamahal nitong taon to. At alam niyo, tinanggap ko yung pagmamahal na yon to a point na napako siya sa krus para sa nagets na ng mga tao. Yung love na inaalok ko, yung love ng Panginoon. Kung kayo, eto na, mabilis. Yung flight stewardess, kinukuha na ho sa akin yung telephone mic. Alam niya, I'm preaching. And then I started to lead them in prayers of repentance. Quick. Yumuko, tinanggap si Lord. Akala ko tapos na. Okay na. Nakapagpatanggap ka na, nakapag-share ka na ng gospel. Alam niyo, nung nasa baba na, kinukuha ko yung aking luggage sa conveyor belt. May lumapit na isang babae, umiiyak. Hindi ko makakalimutan to, sabi niya sa akin, Father, ay sabi ko, hindi po, pastor po ako. Sabi niya, Father, meron po akong share. Umiiyak siya, binuksan niya yung bag niya, nilabas niya yung papel, nasa yellow pad. Inabot niya sa akin. Pag abot niya sa akin ng papel, binasa ko ng mabilis. Alam niyo kung ano nakalagay doon sa letter? Suicide note. Sabi ko sa kanya, magpapakamatay ka? Alam mo, sagot ng babae, alam niyo po, 7 taon na po kami ng relationship ng aking fiancé. Magpapakasal po kami next year. Kaya lang, hindi ko pa ho namimit yung kanyang mga parents. So, instead of him, puntahan ako, sinurpresa ko ho siya sa Palawan. Pagpunta ko ng Palawan, baligtad ang nangyari. Ako yung nasurpresa ho eh. Kasi ang nakita ko, yung mapapangasawa ko na 7 taon na kami, may anak na palang 3, kasal pa. So niloloko ako for 7 years. Kaya nung nasa aeroplano ho ako, sinusulat ko na yung letter ko ng pagpapakamatay. Pag uwi ko sa Manila, I will end my life. So magpapakamatay ka? Pero dahil po nag-preach kayo, in front of me, krinample niya yung paper. Sabi niya, maraming salamat po. Nagkaroon ako ng pag-asa. Maaring yung buhay ng tao o yung preaching ko na hindi para sa buong eroplano. Maaring itong preaching ko ngayon, baka hindi pang buong sa inyo eh. Baka nandiyan sa mga tabi-tabi dyan. Yung mga lumalakad-lakad dyan. Why? Because there is no accident and coincidence. Everything has a purpose. Why in such a time as this, nandito ka sa mall na ito? Nagpapamasahe. Nandito ka sa mall na ito. Naglalakad-lakad. Para lang marinig mo na ang Panginoon namatay para sa atin. Para sa atin. Why? There is such a purpose na beyond our control. Yung hindi ikaw ang nag-set up. Who would have thought na si Herbing Demonyo magiging pastor? I never even prayed for this. I never even planned for it. I never even thought about it. Hindi ko lubos maisip. Sa akin, isang malaking kalokohan ito before. I disqualified myself just to hold these microphones. Dati ho, pag natignan mo ko sa mata, gagawin kong November 1 ang birthday mo. Pero iba si Lord eh. Iba yung plano niya. Hindi natin sineset up ito. Iba yung plano niya. Kaya I am excited to preach the gospel sa inyo because kung minsan, yung isang tao talagang enough na para mag-spend, maglaan tayo ng lahat ng oras, ng investment, even for one person. Have you imagined the Lord left the heaven? Iiwanan yung from everlasting, ang layo nun. From everlasting going to us just to reach us out para abutin tayo. Sabi ng Book of Proverbs, he who wins soul is wise. Dati akala ko, yung winning soul doon na tinutukoy ay yung pag-win ko ng mga tao. Pero actually, the one who can win the soul na wise, ang unang wini-win na soul, yung soul natin, which are mind, will, and emotions. Kasi madalas araw-araw, hindi naman lagi na tayo nasa mood.
May mga moments sa buhay natin that we feel bad, we feel sad, we feel down. Kaya unang wini-win natin, actually hindi naman yung puso ng ibang tao. Ang unang wini-win natin, sa totoo lang, yung mga isip natin, yung mga nararamdaman natin, kung magtutuloy pa ba tayo sa buhay na ito. I know some of you right now, even to those people walking in the mall, that they are so tired. Pagod nang maniwala, lagi na lang naloloko. Pagod nang magbigay, lagi na lang nasasaktan. Pagod na palagi na, lagi na lang, alam niyo, different kinds of religions and belief. Ang dami na nating mga pinakinggan. Ang dami nating mga narinig, nag-share, na-encounter. But let me tell you, that is why it's not religion eh. Kaya ang kailangan talaga relationships. That is why relationship with Him, with each other, are very important. Alam nyo right now, with this happening, gustong-gusto ni Lord to. Yung nangyayari ngayon na set up, ako naniniwala you are in the midst. In the midst of what? In the midst of divine setup. In the midst of divine setup. Para bang inaabangan lang ni Lord itong moment na ito, na June 16, alas 3 ng hapon. The Lord's been waiting for this. Alam niyo si Zacchaeus, sobrang kinababaliwan, kinaiinisan, kinaasaran ng mga tao sa Biblia nung panahon ni Jesus. Why? Because he is a tax collector. And he's been cheating people ng 4 times. Grabe ang sama ng loob ng mga tao sa kanya. Grabe, kinikilala siya na one of the worst sinner. Nung time na yun, si Zacchaeus, maliit na tao pero big time. Why? Because he was being entrusted by the Roman para mag-collect ng tax. And then he heard about Jesus. Narinig niya yung tungkol kay Lord. You know what? After he heard about Jesus, just hearing, not even meeting. Gaya nang nangyayari ngayon, maaaring kayo na hindi nyo nga na-encounter, pero at least naririnig about the Lord. After he heard about Jesus, you know what happened? He decided to come up sa puno, to climb up sa puno. Alam niyo yung puno na pinanikan? Kung anong pangalan ng puno? Nakita namin yung personal yun nung nasa Israel kami. Yung puno na pinanikan, ang tawag sycamore tree. At yung puno ng sycamore, hindi siya tuwid. Katulad ng palm tree. Inisip ko, mas maganda sanang pumanik sa palm tree, diretsyon-diretso, mas mataas. Pero bakit sa sycamore na tabi-tabingi? Kasi nga, yung palm tree sa Bible represents righteousness. Yung sycamore tree, mga liku-liko, sakto sa liku-likong buhay ni Zacchaeus. Pero alam nyo ba, kung ilang taon bago mabuhay ang sycamore tree, he could live up to 200 and 300 years. Daang taon yung puno ng sycamore. O ang tanong, ano na una? Si Zacchaeus nung ipinanganak o yung puno? Kayo po, sumagot. Sino na una? Yung puno o si Zacchaeus? Natural yung puno. You know what I'm trying to say? Hindi kaya. Hindi pa pinapanganak si Zacchaeus para maging masama. Pero naisip na ng Panginoon na one day itatanim ko yung sycamore tree. Lalaki, lalago, and one day, ise-set up ko, dadaan ako doon, pati si Zacchaeus papanik doon. And on that setup, nag-meet sila ni Jesus and suddenly everything changed. Sabi ni Zacchaeus, Lord, whatever I stole from people, I will return it 4 times. Could it be? Hindi kaya divine setup ni Lord na nandito kayo ngayon sa mga oras na ito para lang marinig ang preaching na ito na sinasabi, sineset up kayo ni Lord sa pagmamahal, sa pagpapatawad at sa kaligtasan. It's a divine setup. It's a divine setup. Kaya lang kung minsan, lagi nating iniisip na kontrolin yung mangyayari sa buhay natin. I wish we could do that. Sana nga, no, nakokontrol natin yung mga huwag mangyayari at saka mangyayari. Sana nga, ang nangyayari sa ating mga bagay lang na gusto natin. Kaya lang, hindi ganun ang nangyayari. Kung minsan, kung ano yung gusto mo, hindi nangyayari. Kung ano pa yung ayaw mo, yun pa yung exactly what is happening sa buhay natin. Pansin niyo, may mga taong gustong-gusto ka, ayaw sa'yo. Yun naman ayaw mo, gustong-gusto ka. Minsan may ganun eh. And you know what? Why is that happening sa atin? Bakit nangyayari ho yun? Because the Lord wants us to be reminded na you cannot control everything. But God is in charge.
Pansinin, hindi ko sinabing God is in control. God is in charge. When I say God is in charge, at the end of everything, He will take care of it. Dahil una, hindi naman controlling si Lord. Hindi siya controlling, nakokontrolling niya yung nararamdaman mo eh. Hindi siya controlling, nahahawakan ka para wag ka makapunta sa isang lugar. You know, He is in charge na kahit tumungo ka o hindi, gawin mo o hindi, the Lord can always be in charge of it. Pero hindi siya controlling. Kaya yun ho ang isang kalayaang meron tayo ngayon. Kalayaan na mag-preach ng gospel in the middle of the mall. Grabe, kaya masayang-masaya ako. Naalala ko nung nasa India ako, sa southern parts sa Andhra Pradesh at saka Bangalore. Doon yung mga moment na yon, estudyante ako noon ng NLSM. Nagpaalam ako ng 1 month for mission. Kasama ko sila Eric Tronrud, tsaka Shasti, yung mga Norwegian, si Mia Akerlund at saka si Sumaya Pariyar. No, to be very specific na talagang hindi ito kwentong barbero o kwentong pastor. Kasi buhay sila hanggang ngayon. Pwede mo silang tanungin kung totoong nangyari. Nandun kami sa India, sa baba. Ito yung panahong sinusunog nila yung mga simbahan ng Christian. Yung mga or mga radical Muslim at Hindu, they are so full of hate para sa mga kalabang relihiyon. Nung time na yun, nandun kami sa palengke. Si Pastor Herbie, maisip-isip. Suddenly, nakakita ko ng vendor na nagtitinda ng turban sa ulo. Alam nyo, tinanong ko yung nagtitinda, how much is this? Sabi niya, 40 rupees. Na yung sinusuot na parang turban. 40 rupees. And then, nagtanong na ako sa kanya, by the way, have you heard about Jesus? Sabi nung isa, what? What is that? Restaurant, street, or what? Sabi ko, Jesus is the Son of the living God who loves you, who redeems you, and who wants to be your Lord and Savior. Alam nyo, dalawa silang tindero, umalis yung isa. No, pag alis nung isa, maya-maya bumabalik na. Pagbalik ko, may mga kasama na, apat. Medyo iba yung tono, parang mataas ang boses. Maya-maya habang dumating yung apat, eto naman, tuloy-tuloy lang ako ng salita. Sabi ko, Jesus is this. Nagsishare ko unti-unti ng gospel. Eto na, Pastor, Jul, dumadami na sila. Walang exaggerations, ha? Alam niyo kung ilang kami nandun? Nandun ako sa gitna, yung mga tao na nandun na nakapalibot sa akin, mga around 45 to 50. Na mga radical, hot, chili, pepper, angry, mga talagang mainit na mga mga Muslims. Nung time na yon, napalibutan ako sa gitna nung lahat ng ito. Alam nyo, nagsimulang mangatog yung tuhod ko. Kahit pala taga-Tondo ka, matatakot ka rin. Nangangatog na yung tuhod ko nung time na yon. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Nagdasal ako. Hindi naman masyadong mahaba. Baka pagpikit mo, di mo na madilat mata mo. Sabi ko lang, Lord, help me. Parang si Peter nung nalubog siya sa tubig, Lord, help me. The Bible said that immediately, Jesus stretched out His hand. Minsan ang dasal, hindi kailangan mahaba, kailangan maigsi, pero galing sa puso. Okay na yun, pakikinggan ni Lord John. When I say, Lord, help me, you know what happened? Naramdaman ko yung lakas ng loob. Nagsimula akong magsalita na, okay, wait, let me explain. Let me explain. Alam mo, napalibutan ako na let me explain. Ang bilis, binanggit ko yung creation hanggang sa fall of man, papunta sa redemption. Nung masabi ko yung creation to redemption, ito yung purpose ng crucifixion for all of them, and this is how much God loves them, the Lord's Spirit told me, okay, son, you're done. Okay ka na. Nasabi mo na yung kailangan nilang marinig. Ang problema, paano ako makakaalis doon? Alam niyo, ginagawa nila Eric, nasa kabila sila, nila Pastor Eric and Shasti, nagdadasal na. Alam nila, iuuwi ako saan? Hindi sa eroplano, sa Ataol. Patay na ako nun. Alam nila, papatay na ako. Nung nandun ako sa gitna, hindi ko alam paano ako makakaalis. Alam niyo pa paano ako nakaalis? I have an eyewitness. Ito yung sabi ko. Everybody, stay here. I need to go back to my hotel. It's too late at night. In Jesus' name. Yun lang. Alam niyo nangyari?
Parang may naghawak ng remote, may pumindot, nangyari doon sa mga 50 nakapalibot sa akin, na freeze. Parang may pumindot na walang naggagalawan, no? Nakahinto talaga sila, walang gumagalaw. Alam niyo kung anong ginawa ko? Para makaalis, gumapang ako sa ilalim. Inaangat ko yung isa-isang mga paa, walang gumagalaw, sumusunod lang sila. Ginagalaw ko yung mga paa hanggang sa makapunta ako sa kabila. Nung makapunta na ako sa kabila, nakatingin ako sa kanila, nakahinto pa rin. Nung makalayo pa ako ng konti, parang may naghawak ng remote, defrost. At saka sila naggalawan, wala na ako sa gitna. Sabi ni Eric, let's go, takbo kami. Tumatakbo kami sa kabila. Alam niyo, nung pagtakbo namin, eto na, from afar, nakita ko nung isa. Hinabol ako. Gusto niyo malaman yung kasunod? Ating kayo sa next Sunday. O, ito na nangyari, huwag na bitinin. Baka di na ako ma-invite pabalik eh. Huwag na kang bitinin. Nakita ko mula sa malayo. Hinawakan ako sa kamay. Paghawak sa akin sa kamay, sabi niya, wait brother, wait. Sabi ko sa kanya, I tell you, it's too late at night, I need to go back to my hotel in Jesus' name. Baka ako huminto uli eh. Wala, hindi huminto. Nung hawak na ako sa kamay, sabi niya, wait brother, wait. Maya-maya, yung kanyang robe, inangat. Kala ko, may kukuning ano eh. Ang lalim ng bulsa eh. Kala ko, granada ba to? Balisong o kung ano kukunin. Alam niyo kung ano yung kinuha niya? Hanggang ngayon, nasa bahay namin. Isang maliit na perfume, pabango. Sa India to, di ba? Pero pag inamoy mo, pabaho. Pero, yung maliit na pabango na, alam mo sabi niya, brother, I made this perfume, homemade. Sabi niya ito, thank you. This is the first time we heard that kind of speech in front of our mosque. Mosque pala yun, kaya pala ang dami nila doon. This is the first time I heard that kind of speech. Brother, sabi niya, this is a token of appreciation. Thank you very much. You know what? Ibig sabihin nun, tinanggap niya yung gospel in a token of perfume. Alam niyo kailan nangyayari yung protections? Alam niyo kailan nangyayari yung miracle? Kailan nangyayari yung provision? I can tell stories upon stories. Yung church namin na natayo, milyon ang ginastos. Saan ang galing yun? Eh ang mga attender namin, 87% poorest of the poor. Saan ang galing yung milyon? From people. From people. People start to give. Nagkaroon kami ng one time mass wedding. 200 couples. Saan ang galing yun? Libre lahat. Miracle lahat, di ba? Bakit nagpo-provide si Lord ng mga ganong provisions? Bakit gumagawa si Lord ng mga ganong protections? Bakit gumagawa si Lord ng mga ganong klaseng miracle? Alam niyo kung bakit? For one reason. Because He loves so much people na gusto niya talagang maligtas ang mga tao. If you want to see miracles, protections, and provisions sa mga buhay natin, you know what's the best thing to do? Why don't you share the gospel on people? Share natin gospel sa people. Huwag kayong mahiya. Hindi nakakaya ang paggawa ng mabuti at lalong hindi magbubunga ng masama ang paggawa ng mabuti. Ito isang bagay pag nasobrang ka, hindi nakaka-overdose. Okay lang gumawa ng gumawa. It will never go wrong. As long as we continue to find people to hear the gospel, yung maramdaman niya yung pagmamahal ni Lord, alam niyo, makakakita kayo talaga ng grabing mga provisions, grabing mga protections, grabing mga miracle na you never even imagine, na hindi mo nga pinagdasal, pero mangyayari. Why? Ganun ho, tayo kamahal ng Panginoon. Amen? One time sa 7-Eleven. Pagpasok ko sa 7-Eleven, ang dami nagpasukang mga youth. Siguro mga 7 o 8. Pero yung mga itsura nila, talaga namang magugulat ka. Siguro mga walang papel sa bahay, kaya sa mga mukha pinagdodrawing yung mga kung ano-ano. Pasok dun sa ano. Alam niyo, pagdating doon, magugulo. Ang iingay, ang ano. Tapos sabi ng mag-asawa na nandun sa gilid, ano ba yung mga kabataan yan, mga perwisyo? Ang gugulo naman ng mga yan. Yun ang kanilang ano. Ang gugulo. So naiinis.
Alam niyo, na-realize ko after that, habang narinig ko yun, nung makita ko yung mga kabataang pumasok, na yun ang mga itsura, sa akin ang naramdaman ko, hindi inis, hindi galit. Ang naramdaman ko, hindi rin awa. Ang naramdaman ko, pagmamahal. Yung parang, grabe no, itong mga batang to. Kung meron lang magtatatay or magpapastor, and then the Lord reminded me of the verse Matthew 9:36, na sabi niya, these people are all tired, like a sheep have no shepherd. Yung mga kabataang nandun na magulo, nandun na pariwara ang buhay, alam niyo kung bakit nagkaganon sila? Because nobody guided them. Nobody shepherding them. Nobody wanting to spend time, spend money, spend an effort. Nobody wanting to invest more about themselves para sa mga batang ito. Alam niyo, how Jesus look at these people. Tayo. Ngayon, pag tumitingin ako ngayon habang sa mga naglalakad dyan sa paligid, paano yung nakikita natin sa kanila? Pag may nakita kayo, mga nag-shoplift, may mga nakagawa ng mali, merong mga tao na grabe yung kanyang ugali. How do we look at people? Tayo ba yung tipo na, ano ba yan? Lalayuan natin. Sasabihin mo sa anak mo, huwag kang gumaya sa mga ganyan, ha? Or our hearts are being broken. Alam mo, may isang kanta na hindi ko masyadong kinakanta. Natatakot ako. Alam niyo kanong kanta? Yung kantang Hosanna. Kasi may part doon, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Ito yung pinaka nakakatakot na part. Break my heart for what break yours. Everything I am for your kingdom's cause. Break my heart for what break yours. Really? Seryoso tayo sa kantang yon? Pag sinasabi natin, break my heart for what break yours, you will see every day that your heart will be broken for what is happening around the world right now. Pag nakita nyo yung tao, ewan ko kung na-save ba niya yung picture ng bata na si Raps? Try mo nga kung may bata dyan na ano. Meron akong nakitang bata, sige pero mamaya mo na ilabas yung bata. May nakita akong bata, ang pangalan Rops. R-O-P-S. Na hit and run itong batang ito. Alam mo ilan silang magkakapatid? Siyam. Namatay na yung dalawa. At itong batang ito, na 4 years old, 5 years old, after siyang ma-hit and run, doon sa highway sa Tondo, walang dumampot. He was there, gumapang sa gilid, umupo, na parang napilayan lang. Yung parang nanay at tatay niya, nakakulong dahil sa drugs. Ilan silang magkakapatid, ang dami, pero yung isa namatay na. O dalawa na yung namatay. So parang si Ropes, next na. Nung makita ko siya, bukod sa nasagasaan siya, na nung una tumatakbo, nung time na yun, hindi na siya nakakatayo. Can we show the picture? Yung batang itong si Raps, ay sobrang lagi na lang siyang nakaupo. Tapos yung pagkakaano sa kanya, meron niyang tuberculosis sa baga, meron pa siyang tuberculosis sa buto, TB meningitis. Hirap na hirap ng tumayo yung batang yan. Alam niyo, nung makita namin siya, si Raps, it breaks my heart. Na-break yung heart ko. Sabi ko, tanggap na ng mga magulang, ng mga kamag-anak na mamamatay na siya anytime. And the church are not doing anything about it. Alam niyo, nung makita ko siya, it breaks my heart. Sabi ko, hindi po pwedeng wala tayong gagawin. Para bang in front of us, we've been confronted while the world is dying out there, tayo, mga maarte. Emotion ang siniintindi, yung mga cellphone natin, mga jowa natin, kung anong mga, while the world is dying out there, nung makita ko itong batang ito, it breaks my heart. Sabi ko, hindi po pwedeng ganito. Ay nalaman ko, grabe pala yung mangyayari pagdadaanan namin. Ipipila mo sa PGH, ang hirap. Wala pang birth certificates, ang daming mga problema pala. Gigive up, susukuan mo nga eh. Susukuan mo pag wala kang tawag sa Panginoon na gawin ng isang bagay. What makes you angry? What breaks your heart? Ano nagpapabreak sa heart natin?
Hindi naman tayo nandito para magsimba lang, di ba? What breaks our hearts? Ano after that? Sige, natanggap namin December, naghanap ako ng magbabantay. Kasi yung mga magulang sabi, hindi namin kayang bantayan sa ospital yan. Wala kaming oras, wala kaming pera, ang daming wala. Naghanap ako sa member sa church. Nababayaran na lang natin, magbabantay lang. Dala natin ang pagkain araw-araw, huhugasan yung sugat, December, January, patabain natin, February, kasi malnourished yung bata. Ito pa, in x-ray, ang daming problema sa kidney, sa baga, lahat na pinakyaw. Nung problema ng batang ito, lahat na. Ang problema niya, physical health. Problema niya pa, education, no read, no write. Problema niya pa, family problem, spiritual problem. Pakyawin mo na yung buong problema ng mundo nasa kanya. Package deal. And you know what happened after this? Sabi ko, hindi, wag nating sukuan. Let's do whatever we can, no matter what, whatever it takes. Ginawa namin, patak-patak, tulong-tulong. Hanggang sa nakahanap na ako ng kanina natin ma-refer. Ayun, meron magte-take care sa Baguio, Healing Hearts, Helping Hands. Foundation yon na nagte-take care sa mga ganung batang mga may leukemia, may cancer, may ganyan. Napadala namin, pero bago napadala, nakausap namin lolo, sabi, bahala na kayo dyan. Ganun, parang asong pinamimigay. Alam nyo, nung last month, kung ano na itsura ni Raps ngayon, tingnan nyo ngayon, nakakatayo na, malakas na, nasa Baguio. Pinasyal namin nung nakaraan. At ngayon, nag-iintay na lang ako ng mga ilang taon pa. Maaring 10 years, maaring 15 years, he could be one day a pastor preaching the gospel. Baka mamaya next time, he will going to be the mayor, the congressman, or whoever. Pero ang pinakamahalaga, alam nyo kung ano? The church did something about him. May ginawa tayo. Hindi kailangan big thing. Hindi kailangan milyon-milyon. Minsan kailangan lang time. Minsan kailangan lang efforts. Para dalhin natin yung mahal natin sa buhay sa church. Minsan kahit lahat ng paraan gawin mo for you to bring your family in church. For them to hear the gospel. Minsan kailangan lang effort na gano'n. Add mo lang ng konti. Para pag kinakanta natin yung break my heart for what break your... May sense. May sense. Hindi kaya tayo pinagaling para magpagaling din sa iba. Kaya tayo pinatawad para ma-share natin na dapat mapatawad din yung iba. Hindi kaya tayo natagpuan para maging daan pa tayo para matagpuan din natin yung iba. Hindi kaya tayo nandito ngayon so we can be a blessing to other people para madala din natin sila next Sunday either in Cinema 3 or here. Amen? Pero minsan, I know, mahihiya tayo. Matatakot tayo. Wala tayong oras, wala tayong lahat ng mga anything. Lahat ng excuses and alibis. No wonder why we are not seeing really the miracles, the revival we're praying for. Kaya alam nyo, nung may isang babae, talagang she lost everything. Money, guts, confidence, everything. Why? For 12 years, she is losing everything, especially blood. Inaagasan ng dugo yung babae. Lahat tumatagas, lahat lumalabas, pera. Nag-try kung kaninong mga physicians, trust. Baka kala nyo, blood lang ang nilolos niya. Ang nawawala sa kanya sa 12 taon, tiwala, pagmamahal, respeto, pangunawa. Pinandidirihan ka ng mga tao, iniiwasan ka, isolated ka. Lahat ng ito, against the law. Pero sabi ng Bible, but she heard about Jesus. Narinig niya si Lord ng babaeng ito na mayroong hemorrhage. Nung marinig niya si Lord, alam niyo kung anong pagkakarinig niya kay Lord? That Jesus loved all the people. That Jesus is so compassionate. That Jesus is bringing hope to the people. That Jesus is lifting up people. That Jesus is accepting people. Na si Lord daw kahit may ketong, kinakausap niya, hinahawakan pa. Na si Lord daw kahit mga makasalanan, kinakausap na, nakikikain pa. Na si Lord daw kahit yung mga tao nire-reject siya, pero si Lord daw, ina-accept pa rin. Kahit anong kalagayan, tanggap pa rin daw ni Lord, narinig niya yon. Sabi niya, nabuo yung pasya niya. If people will reject me, basta ako mahawakan ko lang laylayan, kahit laylayan lang ng damit ni Lord, okay na ako. Kahit hindi niya atensyon, kahit hindi ako kausapin, mahawakan ko lang, I know I will be fine. Alam niyo yung ginawa ng babae? Bawal siyang makihalo sa mga lalaki.
Lalong bawal siya lumabas because of the blood. Lalong bawal siya makiusap sa mga rabbi, katulad ni Jesus. It's all against the law. Pero you know what she did? Kahit natatapakan na, sa 1,000 taong nandoon, gumapang siya sa ilalim. At sa paggapang niya sa ilalim, nandyan yung natapakan yung kanyang kamay. Nandun yung nasipa siya sa muka. Nandoon yung hinatak siya palabas. Pero kailangan niyang bumalik. Nandun yung mga point na lahat ng struggles, hindrances, dumating sa kanya para wag makalapit kay Lord. But this woman never gave up. But this woman never stops. Ang ginawa niya, alam niyo kung ano, hindi tumigil. Gumapang kahit nasasaktan. Pinili kahit nilalayo. Lumapit siya ng lumapit hanggang sa paglapit niya. Finally, nahawakan niya si Lord. And when after she touched the hem of his garments, bumitaw na siya. And then now it's time for the Lord to confront that faith. In the midst of multitudes, si Lord umistop. Baka mamaya sa dami ng nangyayari ngayon all over this mall, the Lord will stop for you. Huminto si Lord and then tumalikod at sabi sa mga disciple, sino yung humawak sa akin? Who touched me? Lord, ang dami na kaming tao dito. Paano who touch? Lahat kami, ang daming humahawak sa'yo. No. Ibang klase. Yung hawak na yon, yung tawag na yon, it came really from the heart. It came really from the bottom of that person's heart. Iba yung tawag na yun. Iba yung nagsisimba. Iba yung talagang nandito yung puso para talagang hanapin si Lord. At you know what? Biglang nagtaas siya ng kamay. Lord, sorry po. It is I. Ako yon. Ano mo sabi ni Lord? Sabi ni Lord, why? Kahit alam niya na, why? Bakit? Kasi Lord, what I believe, even if I can just touch the hem of your garments, I will be well. Gagaling ako kahit lang paniwala ko, mahawakan ko lang, Lord. Alam niyo kung anong tingin niya kay Lord? Kahit konti lang portion ni Lord, enough na para makuha niya yung gusto niya. If we will have all this kind of faith na para bang sasabihin natin, Lord, maaring right now, Panginoon, wala na siya sa lupa. He's there in heaven and in our hearts. Pero kung yung faith ng babae na yon, in-honor ni Lord, yung mahawakan lang, right now, alam niyo kung anong nangyayari? Jesus right now is looking to each one of us, looking for a heart na magsasabing, Lord, if I can only have a connections with you, if I can only touch or get something from you, I know I will be well. Kung nandito ho kayo ngayon at naririnig niyo ang tinig na ito, why don't you right now get your portion? Get something good out from Jesus. If you need healing, the Lord will heal you tonight. If you need restorations for your family, the Lord will restore your family. If you need a financial breakthrough, I will pray that the Lord will provide your financial needs. If you have cancer right now, I will pray just you to get your portion from Him and receive your miracle from your cancer. And tonight or today, if you are here hearing these words, I will pray. Right now, the Lord is looking at us. The Lord is hearing our prayers, even the desires of our hearts. Hindi mo pa sinasabi, binubulong mo pa lang, alam na ni Lord yung laman ng puso natin. Why don't we pray today? May I ask everybody to close your eyes, bow your heads. We will pray for healing. We will pray for miracles. We will pray for answers only God can give. We will pray for an open doors. We will pray today that the Lord will gonna touch, will gonna reveal Himself more and more sa mga mag-asawang nagkakalabuan, sa mga may anak na mayroong autism. Right now, I pray you will not give up on your child. Sa mga
anak po na nagsasuffer into addictions, the Lord will cause a miracle for your child, for your young teenager na makalaya sa pagkakagapos ng addictions na yan. I pray today, right now, Lord, Father, we pray, yung Hosanna, hit my heart. I pray today, Lord, lahat ng nakakarinig ng tinig na ito, gagawa ka ng miracle, gagawa ka ng himala, Panginoon, para kumilos. Gagawa ka ng isang kakaibang kilos na we never even experienced before, Lord. Hallelujah. Can we sing this song all together? Come on, sing it with us. Open up my eyes. Show me how to love, Lord. Have loved me. Have love. Lahat tayo. Tayo lahat, dahan-dahan. My heart for one with you. Everything I am, Lord. I am. To Eternity. eternity. One more time. One more time sa lahat po na nakakarinig ng tinig na ito. Sing it with us. My heart and make it clean. Open up my eyes, Lord. Open up my eyes with His eyes. Show me how to love. Show me how I feel. How to love you. Break my heart. This is our prayer today, Lord. Sing out. Break my heart. Sing out. For the last time, isa na lang po. Everybody sing with your hearts. As your prayer, break my heart. Come on, church. Huwag po tayong mahiya. Lagay natin yung kamay natin sa ating dibdib. Panginoon, sa lahat po ng nakakarinig ng tinig na ito, kumikilos ka, Lord, sa mga oras na ito. I know, Father God, that you are now moving in the hearts of your people. Whatever situations that they are in, whatever problems that they are facing, today, Lord Jesus, perform a miracle. Today, Lord Jesus, move and touch the heart and the lives of these people, Lord. We pray today, Father God, that you don't just only going to touch everyone, but you're gonna use them, Lord. Gagamitin mo ang mga kapatid kong ito, Ama, para ibahagi ang pagmamahal na naramdaman namin lahat sa iyo sa lugar na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon. You continue to bless each one of them, Lord. You continue to bless every family that they are representing. You will continue, Lord, to show yourself strong. Pakita mo kung gaano ka katotoo. Iparamdam mo kung gaano mo sila minamahal. Ipakita mo, Panginoon, kung gaano mo pinatawad ang lahat nilang kasalanan at pagkukulang. Iparamdam mo, Lord, sa lahat ng mga taong nandito ngayon, na ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan.
Diyos na pwedeng lapitan. Diyos na laging tatanggap at uunawa gaano man kalaki, kadami, kabigat ang nagawa naming kasalanan. This time, Lord, we pray na sa paglapit namin, Panginoon, mararanasan namin ang kalapitan mo sa aming mga puso. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagtanggap. Salamat, Panginoon, sa oras po ito, sa pagtugon sa mga nasa ng aming puso at sa mga hiling ng aming mga dalangin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka naming Ama na binibigyan ng lahat ng papuri at lahat ng pagdakila. Bago tayo magtapos, one more time, this is our prayer. Heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up our eyes. Open up my eyes to the things I see. Show us. Show me how to love like you. Love me. This is our prayer. That our ears tonight. Make my heart and it's yours. Everything I have. Everything I am for your kingdom. As I walk from early to eternity. Father God, thank you for your healing. Thank you for your miracle. Thank you for your love. This we pray in Jesus' name. Good afternoon po, church. Yan. Thank you po, Pastor Arvin, sa word, tsaka sa encouragement. Kaninang umagang-umaga pa po kami. Sobrang blessed sa word. Nabago po yung pagtingin namin sa Tondo eh. Sa totoo lang. Parang ang sarap pa po mamasyal dun sa lugar niyo. Bago na. Yes. Giving po tayo. So I'm here for giving. Giving our tithes and offering, isa na act of obedience, di ba? Sabi nga po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan. Seek God first, di ba? Pero sabi nga po, di ba, God seek us first. Tayo po yung, bago pa natin hanapin si Lord na po mismo yung humanap sa atin. At yung time na nahanap niya po tayo, di ba? Katulad nga po nung nakaraang mga preaching ni Pastor na yung sa he left 99 just for the one, di ba? At yung nahanap niya na po tayo, our perceptive change, di ba? Our perception change, our heart change, our mindset change, di ba? At I believe kasama po doon yung the way we give, ba? Paano po tayong magbigay. Being obedient is one way that we show God how we trust Him, di ba? And sa mga promises niya, naniniwala po tayo na at pagka nag-obey tayo, all His promises, di ba, na pinaniniwalaan natin is kaya niyang ibigay. Sabi naman po sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse. Yan. Hindi niya po sinabi na give. Sinabi niya po is bring because
at the first place para kay Lord po yun, para sa kingdom niya. Di ba? At yung simple tithes and offering po, we can show the God how much we love and how much we obey. At yung we can put our trust sa lahat po ng pangangailangan natin, di ba? We can surrender all once we obey God. So every time na we give, samahan po siya natin ng willingness heart, no? Hindi po kailangan na napipilitan po tayo when it comes to giving, di ba? Remember po natin na yung pagbibigay po natin, hindi po importante kay Lord yung amount, no? Hindi po importante kay Lord yung pera, no? Mas nakikita po ni Lord yung heart natin kung paano tayo magbigay. Willingness heart po ito pagbibigay. So madali po para sa atin magbigay if we mature enough to understand that lahat po na meron tayo ngayon is galing po kay Lord. Amen. Madali po magbigay pag alam natin yung ibibigay natin in the first place galing din po sa Kanya. So yun, I believe na-encourage ko po kayong lahat. So before I pray po, reminder lang po, 2 weeks na lang po, no? End camp na po natin. So lahat po ng young adults, youth na willing, just look for Brother Joshua and Brother Kenneth po for more details po. At mamaya po after these couples po, so sa Sowe Center po. So I believe ready na po tayo magbigay. So hawakan po natin yung mga envelope natin. Let's pray po. Father God, maraming salamat po Lord for this opportunity na muli po Panginoon na may babalik po namin sa inyo kung ano po yung binigay niyo sa amin. Kayo po yung patuloy na nagpo-provide lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa patuloy na guidance, sa pagpatuloy na pagbibigay ng willingness heart, Panginoon, willing heart at obedient heart na para patuloy na mag-serve at magbigay para sa inyong kingdom. We expect from you more, Lord God. We honor you, we glorify you, Lord. In Jesus' name, mighty name. Amen. Amen. Wow. Dami pala natin, no? Thank you very much, Pastor Herbie. Talagang so blessed. Thank you din sa inyong generosity in your life first. Ba't ganun po, Cisco? Salamat po sa inyong generosity. Thank you sa lahat ng volunteers. You are the best. Salamat sa lahat ng inyong input sa kingdom. Nagustuhan ko yung divine setup na kinote ni Pastor Herbie. You never know. We are just barely scratching the surface. So, pinag-uusapan natin yung go after the one. Tayo po yung one na inaano ni God. So, are we done with our giving? Nagsabi na ako, salamat po sa inyong generosity. So, let us all stand up. Again, Pastor Herbie, thank you. Thank you talaga, Lods. So, bago po tayo lumabas, guys, meron pong tao na magre-receive. We will give you an opportunity or chance to sow a seed. More than, if I'm not mistaken, 20 years ago, ginagawa na po natin ito. Every time we have a guest minister, it is always a privilege for all of us to sow a seed. I believe they are a good ground for all of us. No pressure, pero bago kayo mix it, meron pong basket doon. You can drop your offering. Okay, let's close in prayer. Father, thank you for everything you've done sa New Life Taguig. Oh, what a gift, Panginoon. What an impartation, what a wisdom, God, Pastor Herbie deposited in the hearts of these people. And I believe, God, the more He gives, the more that you will replenish, God, wisdom, abilities sa buhay ni Pastor Herbie, Pastor Charlita. At ang New Life Tondo, God, will be more blessed, more prosperous than ever, God. Expansion, God, in everything, God, you will take care of everything that they need, Lord, in life and ministry. Back here sa amin, sa Taguig, Lord, thank you that we will be leaving this house na alam po namin na sa isang buong linggo, Panginoon, ikaw po mag-iingat sa amin. Ikaw magbibigay ng pagkain sa aming hapagkainan. Ikaw po magbibigay ng mga pera sa amin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon hanggang sa muling pagsambahan namin dito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you po, New Life.